Bakit kaya maging sa buhay ng isang Kristiyano ay nakapangyayari madalas ang kagustuhan ng kaaway? Ang ating pong National Police ay meron silang headquarters, pero marami silang mga outposts. Nakikita nyo yan. Ang ating pong pamahalaan, bagamat nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang Kongreso, ang Senado, meron silang mga maliliit na outposts tulad ng mga barangay hall, hanggang sa kaliit-liit ang mga barangay ng ating bayan. Ang mga opisina ng pamahalaan, may mga regional offices. Magi ang mga broadcast towers po ng naglalakihang mga istasyon ng radyo at telebisyon, may mga relay stations sa mga lalawigan, sa mga ibabaw ng bundok. At ganyan din po ang kaaway. Ganyan din ang lakas ng mga masasamang kampo ng kadiliman. Evil power has strongholds. Meron din po silang mga regional offices, at meron din silang mga barangay hall, at meron silang mga relay station ng kanilang kadiliman at ng kanilang kapangyarihan. Magtataka po tayo, sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man daw po na nasa Panginoong Hesus na isa ng bagong nilikha. Ang luma, yung dating sarili, wala na, at ang bago ay dumating na. At sabi sa John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Pero kung atin pong sisiyasatin ang ating sarili at tayo ay magiging tapat, alam natin na hindi tayo brand new. Maaaring merong mga bahagi ng ating ugali na naiba, subalit nandun pat higit lalong malaki pa yung pangit at nakaharlaan na nandun pa rin. We know very well that we don't seem to be free. At paano natin masasabi yan? Bakit po maraming mga Kristiyano, alam nila ang tama ay hindi magawa? Gustong gawin ang tama, subalit lagi na lamang silang natatalo ng mali. Ayaw mabigla at magalit, subalit nakawawala, nakakahulagpos yung galit, ang masasamang salita. Ayaw nang makipagkita sa isang taong hindi na dapat makatipan pa kahit kailan, sapagkat masama ang relasyon, subalit bakit natatalo pa rin ng pagnanasa na makipagkita? Gusto na nating maging mapagbigay sa church, sa kapwa, subalit bakit yung kasakiman natin nananaig? Gusto nating maging mapagpakumbaba, subalit napakaraming panahon na yun pong ating pagiging mapagmataas, yung ating pride, siya ang nagwawagi. Malaya ka nga ba, Kristiyano? How come many Christians cannot become the people that God wants them to be? And how come there are many Christians that cannot become the people that they desire to be? Ang maaaring napakalaking dahilan na hindi natin napag-iisipan, hindi natin napagtutuunan ng pansin, o ayaw nating isipin, there are strongholds or outposts of demons in our lives. Amang Diyos, buksan mo pong isip naming lahat sa oras na ito. Basagin mo, Panginoon, ang anumang pader na pinagkukublihan ng mga masasamang espiritu sa aming buhay. Maging ang aming sariling katigasan ng loob, ang pag-delay namin, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, ay iyo po ngayong wasakin. Mangusap ka sa amin, Panginoon, in all power and glory and majesty. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke all the work of the evil one in our hearts, in our minds, in our midst, and we bind the spiritual enemy. Dear Father, cover this place with the blood of Jesus, and protect us from the assaults of the evil one. Set your spirit free, and set people free today, O Lord, so that we may see what stops us from becoming the people that you want us to be. Palayaan mo kami, Panginoon, maging sa aming mga sariling katigasan ng loob, at mangusap po kayo sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ano daw po ba yung stronghold? Sabi sa Tagalog, yan ay kuta. Yan ay mga lugar na kung saan nandoon ang puwersa ng sinuman at ang puwersa nila ang nakapangyayari sa lugar na yon. A stronghold is a fortified place. It's a place of security, of survival of one group. It is a place dominated by a particular group. Kung sa gayon, ano po ba ang demonic stronghold? Ano ba ang mga kuta ng mga kampon ni Satanas sa ating buhay? I do not want to offend your sensibilities at hindi ko po nanaisin na saktan ang inyong damdamin. Subalit ang salita ng Diyos ay kailangan tunghayan natin ngayon at makita natin ang lantaran. Ano ba ang mga kuta ng mga demonyo sa ating buhay? Kung kaya ang gulo-gulo ng ating buhay. Kuminsan Kristiyano ka na pero hindi makita
Gusto mo naman, hindi mo lang magawa. O kaya alam mo ang dapat, pero kung magiging honest ka, hindi mo gusto na yung maging dapat. Gusto mo pang mabuhay sa masama at sa mali. May mga ugali tayong hindi matanggal-tanggal. Meron tayong mga takot sa pangamba sa buhay. Mga Kristiyanong may nervyos. Wala dapat yan. Mga Kristiyanong sobra pang sakim. Mga Kristiyanong sobra pang concern sa materialism of this world. Mga sobrang tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi makapagbasa ng Biblia at hindi makapagmemorya ng mga salita ng Diyos. Hindi makapanalangin ng more than 5 minutes dahil naiinip. All of these are works of demons. Hindi makapagbasa, hindi makapag-quiet time ng mahigit sa 10 minuto talagang bagot na bagot. Yan ba ang kaluluwa at espiritu ng isang taong nasa Diyos? Marami sa atin, hindi tayo tunay na mare-revive kahit gaano kagaganda ng mga sermon ng ating marinig hanggang hindi natin winawasak, tinatanggal ang mga kuta ng kaaway na naroon sa ating buhay. Sapagkat, matapos nating marinig ang salita ng Diyos o magbasa ng salita ng Diyos, naliligiran tayo ng mga relay station na kumbaga sa mga broadcast relay station, yung broadcast from hell ay nare-relay doon at bumabalik sa ating isip at pumapasok ulit sa ating espiritu. Kung kaya kahit anong pagpupunyagi ang ating gawin ay hindi tayo makaangat, spiritually speaking. Lalong-lalo pa nga kung minsan lamang 1 linggo tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at 1 o 2 oras lamang. Subalit merong 6 na araw sa 1 linggong naliligid tayo ng mga gawain ng dyablo. Maaari ang mga kuta ng kaaway na yan ay nakakabit sa ating katawan. Maaaring nasa loob ng ating silid. Maaaring kasama natin sa ating sasakyan. At nadidinig natin at nakikita sa lahat ng dako. Ano-ano mga kapatid, hubaran natin sila ng kanilang mga maskara at ipakita natin ang kanilang tunay na pagkatao sapagkat maraming mga kuta ng kaaway sa ating buhay. At isa na dyan, places or objects that may be used by evil spirits as sanctuary, as operation area, as contact point with followers and victims. Therefore, they affect the believers. Mga lugar, mga bagay na tinitirhan ng mga dyablo. At kung hindi man nila tuwir at tahasan at permanenteng tinitirhan, mga bagay na kanilang dinadapuan, inuupuan at tinitirhan paminsan-minsan tuwing meron silang mga masasamang balak na gawin sa ating paligid. What are the strongholds of the evil one? At sa ating pag-aaral mga kapatid, pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit will really open your mind. Sapagkat hindi ko maaaring banggitin lahat, subalit ang ating idalangin, ang Espiritong magpaalala sa atin, magpakita sa atin ang lahat ng mga ito. Bagamat may mabanggit at hindi dito, ay makita natin na ito pala ay kuta ng kaaway. Tayo manalangin, silently, ipanalangin ninyo ang inyong sarili mga kapatid. Na maipakita ng Panginoon at kausapin tayo ng Espiritu. Ibukas ang ating isip sa ating mga kabulagan at makita natin ang mga kuta ng kaaway sa ating buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtitipong ito. Ibukas niyo po ang aming isip sa pamamagitan at habag ng iyong Espiritong Banal ay makita namin ang lahat ng dapat naming makita ngayon at matandaan namin, Panginoon, nang sa gayon makakilos kami ng ayon sa tama. Palayain niyo kami sa mga kuta ng kaaway na ito at nang sa gayon kami maging mga tao at mga mananampalatayang gusto mong maging kami. Panginoon, salamat po. Kausapin niyo po kami. Inialay namin ang aming puso, ibinubukas namin ang aming isip. Let your Holy Spirit minister to us. In Jesus' mighty name. Amen. Unang-una po, at palagay ko naman na hindi na natin kailangang hulaan, na kuta ng masasamang espiritu ay mga rebulto, mga imahen na ginagamit sa relihiyon. Maging ang imahen na ito ay dinadasalan, maging ang imahen na ito ay sinasamba, o maging sabihin natin, hindi ko naman sinasamba, visual aid lamang, it has a religious purpose, it is a stronghold of the evil one. Kasama na dyan po yung mga sacred stones, altars, incense burners, all material things that are used in idolatrous worship. They are strongholds of the evil one. Exodus 20 verse 4, the second commandment of God, pangalawang utos, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or serve them. Nakita po natin ang utos, hindi tayo gagawa ng anumang nililok, inanyuhan, kamukha ng anumang personality na nasa langit o nasa lupa for religious purpose. Kasi you shall not bow down to them, you shall not serve them.
for religious purpose, be it for worship or for visual aid. Any religious image, tinitirhan po ng masasamang espiritu. Mga imahen, mga rebulto na ginagamit na pampaswerte, charm, panglagay na at pagbigay ng proteksyon. All of this are habitations of demons. Why? Sapagkat sila po, they transcend the material existence that they have. And they are used to represent a spiritual truth. Either protection, provision, answer to needs, or whatever. In other words, these material things are not just material things, but they are representations of a spiritual reality. And every material thing is a representation of a spiritual reality. Kaya pag naglagay kayo ng Buddha sa inyong tindahan, pampaswerte, that is an idol for a religious or a spiritual purpose. Dahil hindi lang yan dekorasyon, siya ay mayroong ginagawang papel doon. Pag naglalagay kayo ng mga rebulto ng mga bata-bataang santo sa mga negosyo para dumating ang mga bibili, ang mga kalakal ay umunlad, that is a spiritual fornication. Any idol for good luck, for charm, pampatanggal ng mga sakit, all of this ay tinitingnan po siya ng mga masasamang espiritu. Maging halaman. Kung ang halaman na yan ay fortune plant, at nandyan yan dahil swerte ang halamang yan, that is habitation of evil. Dahil ginagamit mo siya na daanan ng spiritual blessing into your life. And definitely it is not God who will bless you. Because God blesses directly, not through material things. Maski halaman, maski bato, maski paso, maski ano, na sinasabi natin, ito, pampaswerte ito, protection ko ito, ito ay dinadasalan ko, o nagpapaalala sa akin sa deity. Even you don't worship the idol, if it reminds you of deity, which is a spirit, then it is an idol used by demons because God prohibited all kinds of idols for worship or as an aid to or tool in worship. Gaano karami ang strongholds of demons in your houses? Huwag kayong magtaka. Kung maiinitin ang inyong ulo, maiiksi ang inyong pasensya, ang dalas-dalas niyong mag-away, laging meron dong may sakit, laging nagkakagulo, may mga anak na naliligaw ng landas, may naglalasing dyan, may nanindigrilyo, may nagbibisyo. Huwag kayo magtaka sapagkat naliligiran kayo ng mga kuta ng kaaway na walang ginagawa kundi bombahin kayo ng mga kademonyohan dahil demonyo sila. Huwag kayong magtaka. Then, ano pa po ang mga kuta ng kaaway sa ating paligid? Mga symbols, pagan symbols that are ascribed to demons or to Satan. Anong sabi sa Isaiah 57:8? Behind your door and your doorpost, you have put your pagan symbols. Kung ano-ano inilalagay natin sa mga pinto para huwag lumapit ang mga maligno. Kung ano-ano inilalagay sa mga gate, kung anong inilalagay sa mga bakod para lumayo ang malas. Mga kapatid, siyasatin ninyo sa inyong mga cabinet, sa inyong mga bahay, sa inyong mga baul, sa attic, sa dungeon, kung saan-saan man. Pyramids are symbols of the evil one. Nalulungkot ako, may nakikita pa ako mga kumisa nakasombrero ng mga pyramid. Para gumaling, tinatawag nila ang mga diablo. At totoo nga, kumisan aalisin yung una nilang complaint, yung sakit, pero papalitan nyo ng iba. At usually, ang sakit na ipinapalit, emotional or spiritual. Kaya mahilig magpunta sa mga ganyan, nagiging mahirap makasundo, nagiging mga masusungit, nagiging maraming mga kaaway. Because binibigyan tayo ng mga spiritual sicknesses. Yung mga hand gestures, minsan, dyan sa tanyag, nakilala sila ng kanilang mga kapitbahay bilang mga born-again Christians. Meron pong isang lalaki doon na bigla na lamang nanilukuban ng diablo at napakalakas at hindi siya mapigil ng mga tao. Talagang kung ihagis niya yung mga pumipigil sa kanya, ay ganun na lamang. At yan pong taong yan ay talagang nirecognize nila na nilulukuban ng masamang espiritu. Tinawag nila ang aming mga pinsan, bagamat hindi nila kilala, alam nila kasi nag-church, mga born again, hindi na nila tinambakan na nila ng mga rebulto, mga krus, kung ano-ano, binuhusan na ng mga holy water at kung ano-ano, hindi pa matanggal ang spirit na ito. Sabi nila, tawagin na natin yung mga born again dyan, baka meron silang alam. Kaya ipinanalangin po ito at pinapalayas yung espiritu at kahit gano'n siya kalakas, pag inuutusan siya, sa pangalan ng Panginoong Hesus, umupo ka. Umuupo. Mabuti pa ang mga diablo at sumusunod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang mga Kristiyano, matitigas ang ulo. Pero alam niyo po, napakagandang isipin na sa pangalan ng Panginoon napapasunod. Pero mamaya,
Malakas na naman. Meron na namang evil spirit. Sabi niya, ano naman kinalaman ng mga daluring na kaganon? These are symbols. And symbols always have spiritual counterparts. If you don't want the spiritual counterpart to come into your life, get rid of the symbol. Kumbaga sa airport, yan po ay landing area. Ayaw nyo makalanding ang aeroplano, tanggalin nyo ang runway. Pero merong nalalandingan. Kaya napupuntahan tayo. Pyramids. The crescent moon. Wala pong masama dun sa buwan na nagkikrescent dahil talaga ang Panginoon ang lumikha. But over time, witchcraft has already identified that. Kaya nakita nyo mga manghuhula, mga magician, may mga crescent moon dito sa noo, mga kurti-kurtina nila, mga buwan na letrang C. Di po ba? At alam niya naman, may mga relihiyon, yan pa ang symbol. At ito mga kapatid, isang simbolo ni Satanas, na alam nating simbolo ni Satanas, pero punong-puno siguro mga bahay natin. Dragons. Dragons. Revelations 20 verse 2, speaking of the Lord sees the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan. Gaano karami mga dragon sa inyong bahay? Mga antik na mga jars na may mga dragon. Mga hikaw, kwintas na may drawing ng mga dragon. Mga kalendaryong may dragon. Pati hopya may nakalagay na dragon. Marami. Isipin ninyong lahat. Gusto kong isipin ninyong lahat ito. Kaya nagtataka ka, bakit ganun? May nangyayari mga evil-evil sa aming buhay. Lagi mong katabi yung dragon. Kumbaga nag-e-emanate doon ang power of the evil one to minister to you. Ang dami-dami, dragons. The dragon is the symbol of Satan. It must not have any space in our houses. Kay kalendaryo, kay drawing, kay work of art. Meron pa mga figurin pa ng dragon. Mga naggagandahang mga antique jars na may mga dragon. At narito pa po, the cross. The cross is not a Christian symbol. The Lord died on the cross. And pinsan buo niyang cross yung Ankh, yung key of life of the Egyptian culture that the god Amun-Ra holds. Mga Kristiyano, nakikita ko po kumisan may kwentas na Ankh. O kaya, well-traveled, merong mga cartouche binili galing sa Egypt. Yung mga gold na ganyan, na may mga pangalan, na mga hieroglyphics. These are evil. Tahanan niya ng mga diablo. Alam niya naman na napaka-pagan ng Egyptian culture. Kaya huwag kang magtaka Kristiyano, kung kahit anong dasal lang gawin mo, mainitin pa rin ang iyong ulo, ang kwintas mo pala, Ankh. Nakakapulupot pala sa iyong leeg pirmi, yung mga cartouche coming from Egypt. At well-traveled kami, mga papyrus ka pa sa iyong mga dingding na may mga drawing ng mga sun god at kung ano-ano. Napakadalas at napakatagal na tayong nadadaya. Panahon na para tanggalin ang mga maskara ng mga huwad na ito at malaman natin na sila pala nakaka-infiltrate sa ating buhay. At marami sa ating mga bahay, baka masya kayo, humawak kayo sa inyong silya. Christmas tree. What does the Christmas tree symbolize? The God of materialism. Meron na ba sa inyo na pag nakakita sa Christmas tree, you like to pray? Na pag nakakita nyo ang Christmas tree, you like to give to people and be loving and kind? O iniisip nyo agad mga regalo? Pasko, wow, mga regalo. Kaya naglalagay ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. It is a symbol of materialism. I don't think that the Christmas tree is a symbol of spirituality. Dahil kung kasama yan, dapat nang ipinanganak si Lord, ipinanganak siya sa ilalim ng Christmas tree. Pero wala namang Christmas tree sa Bible. Bakit meron? Ang mga tao ngayon, pag nakikita Christmas tree, gusto mag-shopping. Santa Claus, mga drawing ni Santa Claus, mga rebulto ni Santa Claus, mga manikang Santa Claus, na ho, ito ang regalo. Pag wala kang regalo, miserable ka. Spirit of materialism. May evil yun. Dahil materialism is not from God. The spirit of materialism finds a symbol in the tree or in the Santa Claus thing. Then it is a pagan symbol. Then it must have no place in a Christian home. Kaya marami mga tao pag nakakakita ng mga parol at mga Christmas tree, nalulungkot pa nga eh. Di ba? Bakit? Does God create loneliness or sadness? Because of the meaning that we apply to it. But definitely, yung Christmas tree is associated with materialism. The spirit of materialism. Ano pa po? Ang mga kuta ng kaaway sa ating buhay, tools in fortune telling. Alam na alam nating ipinagbabawal ng Panginoon ang panghuhula at ang pagtingin sa hinaharap, liban sa sinulat sa Bible. So lahat ng mga kasangkapan sa panghuhula ay tinitira ng mga diablo, mga baraha.
Baka may mga baraha sa inyong bahay. Huwag kayong magtaka kung meron kayong mga anak na ang pangit ng ugali. Kasi lahat yan, binabounce and back ng lahat ng evil. Mga gulong, mga charts, glass, tawas, mga kandila na ginagamit sa pagkukuha ng mga korte kung sino ang nakakulam sa inyo. This and that. Tools in healing, spiritual healing, aside from the direct healing from the Lord. Mga banners, mga flags ng mga espiritistas, mga panyong puting iwinawagayway para tumawag ng mga espiritu, mga papel, mga bato, na may mga nakasulat ng mga Latin-Latin, mga dasal-dasal na isinusulat sa mga kisame, na pag binasa mo pabaligtad, ay pareho ang tunog. These are habitations of evil. Tools of protection, tulad ng binanggit natin kanina, na pagka meron ito ay ikaw ay lalayo ang masamang espiritu sa iyo. Mga estampita, mga bulsa-bulsa, mga maliliit na telang tinahi na may mga lamang mga bato-bato, buha-buhangin, pusod-pusod. Baka may tatago pa sa inyo ng mga pusod ng bata. Yan pala mga pusod ng bata na yan ay itinatago ng mga magulang. At kapag nag-aaway-away ang magkakapatid, kumukuha ang mga magulang ng kapra-kaprasong portion at inihahalo sa pansit at pinakakain ng magkakapatid para magkabati-bati. Evil, demonic. Anong tawag dyan? Cannibalism. Eating flesh, human flesh. Mga pusod na itinatago sa kisame, sa ilalim ng hagdan, sa mga cabinet, these are habitations of evil. Bakit? Sapagkat ginagamit yon as protection. Nagkakaroon siya ng religious and spiritual significance. Mga relikaryo, mga kalmen, mga kwedra-kwedra doon inilalagay dyan na mapaharap at mapatalikod ay mayroong square, may mga pusong tinusok-tusok na mga espada at nabalot-balot na mga tinik. Prayer sheets, pictures, religious pictures that are meant to ward off evil, necklaces that are supposed to give you protection, jewelry, mga medalya, mga anting-anting, mga isinasabit na mga ngipin ng baboy, kung ano-anong parte ng katawan ng hayop, maging mga damit na pag isinusuot mo yon, parang blusang itim. Mga damit na pag suot mo yun ay ikaw ay merong pang-engganyo at merong kang gayuma. Potions, mga timpla-timpla, liquid, solid, whatever, powder, na pag ininom mo, ipinahid mo, is supposed to give you extraordinary spiritual quality. Crucifixes, na pagka nakalagay sa bahay, nakalagay sa dingding, ay walang lalapit na diablo. It's a big lie. Satan even talks to God. Bakit siya matatakot sa kaprasong crucifix? Evil eye. Kung lahat tayo, dapat alalahanin natin ito. Evil eye. Mga magic words, incantations, all of this for protection, evil. And then, bodily marks, mga tattoo. Alam niyo po ba ang paglalagay ng tattoo is a pagan practice? Lalo yung may mga Latin-Latin at dasal. Kahit ano pa, minsan dragon nakabalot sa buong katawan. Mga tattoo. Marks on the hands or the forehead. Mag-iingat kayo, mga minamark-mark dyan sa forehead na yan dahil sabi sa Bible, lalagyan daw ng Antichrist ng tatak ang mga tao sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. And according to studies, bakit nga ba daw sa noo ilalagay yan? Yung palang atin pong balat sa noo, yan ang pinaka hindi nagbabago, hindi nababanat, yan nandun lang siya, hindi siya naiiba ang korte, kaya pumayat ka, kaya tumaba ka, pareho siya. Sa pisngi na deform, di po ba? Kaya sabi, napaka-utak talaga nitong si Satan. Doon pa niya ilalagay sa hindi maiiba yung korte sa noo. So, all of these marks, wounds and scars. Meron po mga tao sa kanilang intense religiosity, sinusugatan nila ang kanilang sarili at ang mga latay nun ay parang trophy. Hinihiwa-hiwa nila ang kanilang sarili at ang dugunan iniaalay nila sa kung sino man ang dinadasalan nila. Alam niyo po, ginagawa yan ng mga pagan. Sa 1 Kings 18:28, there's a record. Sa kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, so they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until their blood flowed. Hinihiwa nila, sinusugatan nila ang kanilang sarili, and this is demonic. Ano pa po ang mga kuta ng diablo na maaaring nasa ating buhay o bahay? Personal effects of witches. Mga gamit ng mga mangkukulam. Kaya kung meron kayong nanay, lola, na mga mangkukulam, mga tiya, tiyo, be careful. I don't mean to offend you, pero baka meron dito may mga lahi. Lahi-lahi yan eh. Talaga pong lahi-lahi, yung mga mangkukulam. Mga gamit ng mga manghuhula,
mga necromancers, espiritista, mga tumatawag na mga espiritu na ginagamit o kaya it has been charmed. Meron na yung kumbaga parang blessing, kunwari ng spirit. Actually, it's a curse. Yan po mga yan ay tinitirhan ng mga dyablo. Mga damit, mga alahas, accessories, pati mga litrato ay maaaring tahanan ng mga dyablo. Papel, anything that belongs to them. Ano pa po ang mga kuta ng kaaway? Temples and worship houses or edifices where idolatry is practiced and idols are kept. Baluarte yan ng mga dyablo na hindi ka dapat matamaan ng kanyang anino. Sapagkat yan ay tahanan ng mga masasamang espiritu, sapagkat nandyan lahat ng mga rebulto na ipinagbabawal ng ating Diyos. You contaminate yourself by entering such places. And then, another form, tools used in breaking the commandments. Lahat ng mga gamit, kasangkapan na nagagamit sa paglabag ng mga utos ng Diyos ay tinatihanan ng mga dyablo. Unang-una sabi sa atin, you shall have no other God, you shall have no idols. Therefore, all idols of every form and for every purpose, tinatahanan ng mga dyablo. Yung ginagamit sa pag-break ng thou shall not commit adultery. Ano-ano po ito? Pornographic pictures. Baka naman sa inyong mga bahay ay meron pa mga litrato ng mga hubot-hubong mga tao, magazines, mga videotapes, mga paraphernalia or gifts of adulterous partners. Bigay-bigay for idolatrous things or for adulterous things. Then tools used in killing or murder, weapons for killing, especially those that have already killed. Mga baril, mga sandata, mga punyal na nakapatay na ng tao, meron niyang mga masasamang espiritu. Kung hindi man laging nandun, nababalik-balikan yun. Kaya alam niyo po ang mga mahilig magtago ng mga antiques na hindi nila alam kung saan nanggaling yon, nililigiran nila ang kanilang sarili ng napakalaking panganib. Baka ang kama pang hinihiga niya na binili niya sa antique shop ay tulugan ng mangkukulam. Aba, talaga. Then yung mga ginagamit to break the commandment, you shall not steal. Tools in stealing, gambling tools to steal people, these are all charmed by evil. At eto pa po, humawak uli kayo sa inyong silya dahil meron siguro kayo sa inyong bahay. Storybooks ng mga Cinderella, ng mga The Sleeping Beauty, mga comic books, illustrations, where there are fairy godmothers and white witches. Bakit po yan tinitirahan ng mga dyablo? Sapagkat hindi totoo na may white witch, hindi totoo na mayroong mabait na fairy godmother. At kung kwento kayo ng kwento sa mga bata tungkol dito, lumalaki sila na iniisip nila that aside from our true God, there is a spiritual world and there are spiritual presences that can become their friends. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan nag-iisa ang mga bata ay nilapitan ng mga duwende, ng mga diwata ay nakipagkaibigan naman. At yan ang nangyari doon sa humaba ang dila. Marami. Christian na tayo, akala natin yun pala yung mga itinuturo natin sa mga bata at napapanood nila ay evil and demonic. Meron pa po, prayer beads. Mga beads para bilangin ang mga dasal, mga beads para gamitin sa pagdarasal, at mga beads para i-guide ang pagdarasal. O pagkasuot mo yan ay hindi ka nilalapitan ng mga impacto, hindi po totoo. Sapagkat ang Panginoon mismo sa Matthew 6:7 forbade repetitious prayer. So paano niya i-bless yun? Books and tapes, movies, comics featuring Dracula, witches and demons. Mga laging comics. Mga comics na puro may mga tungkol sa mga patay na bumabalik, mga multo, mga aswang. All of this are used by the evil one. Dahil pinapapaniwala tayo ang patay nakakabalik samantalang hindi totoo. Bakit po ang mga binanggit na ito ay mga kuta ng dyablo? Why are they strongholds of evil? Why are they detestable? What do they have in common? What is their quality that can make us know and think that they are strongholds of evil? Una, they replace God in providing security, healing, and well-being. Therefore, idolatrous tools. Yung bang feeling mo secured ka dahil meron ka nito, hindi dahil may Diyos. They replace God in providing security, healing, and well-being. Therefore, you break the first and the second commandment. They encourage the breaking of God's law. Therefore, talagang tool yan ng evil. They symbolize Satan or demons. They are tools in pagan practice. They glorify Satan and demonic practices. Kaya hindi dapat nanonood ng horror. Shame on you, mga Christian, kung hanggang ngayon nanonood pa kayo ng horror.
Dahil, sino bang pinag-uusapan doon? Works of evil. Sino ba ang star? Si Satan. Tapos heto ka, magbabayad-bayad ka ng 20 pesos, 18 pesos, or whatever, para lamang i-encourage ang mga producers to produce movies that essay the work of the evil one? Why else are they detestable, and why are there strongholds of demons? Because they falsely and deceitfully present evil as good. Yan ang sinasabi natin. Yung mga may good fairies, may bad fairies, may white spirit, may black spirit, kaya tuloy may black lie at may white lie. All of this, and they must be exposed. And why are they evil? Why are there strongholds of demons? Because they deceive men unto destruction. Ano po ang bunga ng pagkakaroon, paniniwala, pakikipag-ugnayan, o mapaligiran ng ganitong mga kuta ng kaaway? Sumpa ang isang kauna-unahang bunga. Sumpa at kapahamakan. Jeremiah 44:22-23. When the Lord could no longer endure your wicked actions and the detestable things you did, your land became an object of cursing and a desolate waste as it is today. Because you have burned incense and have sinned against the Lord and have not obeyed Him and followed His law or His decrees or His stipulations. This disaster has come upon you, as you now see. Ipinagmamalaki po ng bansang Pilipinas na siyang katangi-tangit ka isa-isang Kristiyanong bansa sa Asia. Subalit, bakit lahat na lamang ng mga sumpa at lahat ng mga disaster ay sa Pilipinas nangyayari? Because this country is more idolatrous than any other nation in Asia. Nandito na ang lahat ng relihiyon, ang lahat ng mga manghuhula, ang lahat ng mga mangkukulam. Alam niyo ba na sa Siquijor, every year, merong Festival of Witches? Mayroon. Nandito na lahat ng mga manggagaway, ang mga espiritista, ang mga manggagamot, lahat na ng mga apparition, dito nangyayari sa bayang ito. At kung ang lahat ng yan ay pagiging makadiyos tulad ng kanilang ipinagpipilitan, bakit ko takot-takot na dilubyo ang bumabagsak sa ating bansa? Deuteronomy 27:15. Cursed is the man who carves an image or casts an idol. Yung gumagawa at lumililok ng mga imahen ay sinumpa ng Diyos. At kung tayo yan o mga kakilala natin, dapat tayo humingi ng tawad sa Diyos. Kilalaning ito'y mali at nang tayo'y makatakas at makalaya sa sumpang iyon. Nakikipag-usap po ako sa isang professor sa UP. Meron ang kanilang pamilya ng mga rebulto. Ang pamilya ko rin po, yung mga great-grandparents ko, meron din silang mga rebulto. Bagamat there was a time in our family that my grandmother married a man that was socially unacceptable to her clan. Kaya, nagpas na po yung lahi nila na mag-ayos-ayos sa mga santong ito. Ito po mga santong ito ay inaayusan once a year, ipinaparada, at ito may mga bukid. Ang mga ninuno namin ay naglagay ng mga bukid, property ng bawat isang rebulto, at sa isang karosa po ay 6 ang laman ng rebultong ito. Kung sino ang mag-aayos na pamilya ngayong taon na ito, magpapakanta, magpapatugtog, maglalagay ng mga bulaklak, siya ang umaani ng mga nakukuha sa bukid. Sometime in the past, yung branch po namin, nag-pass na yung, kayo na lang, wag na kami. So ngayon po, itong mga pinsan ng mga nanay ko, ang mga nagpatuloy ng mga tradisyon na yan. At itong pong pamilya na nag-iingat nito, kutakot-takot ang dilubyong nangyari sa lahing ito. Yung isa ko pong tiya, natuyo na lamang ng natuyo na hindi mo maipaliwanag kung bakit. Marami po siyang mga anak na namatay violently. May mga pinsang buo yun, kasi mga siguro second or third degree kasi na namin sila. Sila magpipinsang buo na nagpapaikot-ikot yung mga rebulto sa kanila. Ang daming namatay po doon, na baril, na ganito, na ganyan. At ang mga bahay na bato nila na dating ang sasaya ay ubod ng lulungkot ngayon. And then I was making a study of this phenomenon and I was talking to several people. At lahat po ng nakausap kong mga lahi na merong mga inaalaga ang mga rebulto ay nagsasabi ng ganito. Tama, kung babalikan nila ang history ng kanilang pamilya, laging may namamatay sa violence, laging may mga sakit na ang hihirap malaman, at ang mga ugali nila, yung mga hindi maintindihan, nagtatanda ang dalaga dahil ni walang mga magtangkang manligaw. Sapagkat bakit ganon? Parang something is wrong. Bakit? At lahat po ng mga pamilyang ito, ngayon ay nare-realize ko ang katotohanan. At yung kapatid ng mother ko, who was the first born-again Christian in our family, na nag-share ng gospel sa amin, sabi niya, salamat na lang anak, yung mga nuno ninyo, noon pa lang sa panahon nila, nag-pass na. Naligtas tayo dito sa nangyayari sa ating mga kamag-anak na to.
sapagkat naoobserbahan na ang nag-aalaga ng mga ganito, tunay nga ay mayroong sumpa. Mga parusa ang naghihintay sa nag-aalaga ng mga rebulto. Exodus 20 verse 5, matapos sabihin na huwag daw gagawa ng mga dililok, mga ganito. Bakit? For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their fathers to the third and fourth generations of those who hate me. So anong ibig sabihin? Yun daw po nagpa-practice ng idolatry equals they hate God. Kasi idolatry pinag-uusapan, tapos sabi niya, pinarurusahan ko hanggang mga pangatlo at pang-apat na saling lahi ng mga namumuhi sa akin. Ang pagkakaroon po pala paniniwala sa mga rebultong ito ay katumbas ng pagkamuhi sa Diyos, sapagkat minamahal natin ang kanyang kinakamuhian, kung sa gayon, kinakamuhian natin siya. Ano pa ang bunga ng paniniwala, pag-aalaga, at pagiging napapaligiran ng mga ganito? Exclusion from heaven. Puwera sa langit. Revelations 22:15, itini-describe po kung sino mga nasa labas ng langit. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, everyone who loves and practice falsehood. So, sino po ang mga kabarkada ng mga manang na mahilig sa mga imahen at rebulto? Sino ang mga kabarkada ng mga relihiyosong tao na napakahilig sa mga ito? Mga aso, mga manghuhula, mga immoral, mga mamamatay tao. Sila po ang magkakabarkada, according to Revelations 22:15. Nakita na natin kung gaano kasidhi ang karumihan at kasamaan ng mga paniniwala sa ganitong mga rebulto. At sa mga mananampalataya naman, ano po ang nagiging bunga ng patuloy na pangungonsinti dito, pakikisama, at kuminsan ay pag-aalaga? Sasabihin nila, o sige na nga, maitago na lang sa cabinet. Ayan, hindi na nakadisplay ha, okay na yan. Subalit nandun pa rin yun, natakpan lang nga ng pinto ng cabinet, anong pinagkaiba nun? Ang nangyayari po tuloy sa mga mananampalataya, spiritual blindness and slavery to lust. Magtataka tayo, napakarami mga Christians are falling because of sexual immorality. Kutakot-takot kay leader, kay follower, kay ano. Bakit hindi makontrol ito na tawag na ito ng laman? Sabi sa Romans 1:22-24, Roma 1:22 hanggang 24. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God for images made to look like mortal men and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. And then verse 26, because of this, God gave them over to shameful lust. Yung po palang maging alipin ng tawag ng laman ay sumpa. Sapagkat patuloy kang nagpa-practice ng idolatry, patuloy kang naniniwala sa mga bagay na ito, at patuloy na may mga strongholds of evil in your life, then God may give you up to your lust. Sige, gusto mo yan? Sige! And then we become a slave of our desires. Yan po pala isang sumpa. Kaya mga Kristiyanong gustong-gusto maging morally pure, that don't want to indulge in physical immorality, ngunit hindi mapigil-pigil, meron pala yung sumpa na kailangang maputol. At para maputol yon, balikan ang lahat ng bagay. Hanapin, halungkatin, saliksikin ang mga kuta ng kaaway sa ating buhay. Another result, slavery to the spirit of laziness, to the spirit of loneliness, the spirit of fear, nervousness, anger, materialism, greed, pride, covetousness, envy, mental dullness, spiritual darkness, ignorance, physical diseases. All of these are manifestations of the lordship of evil spirits in our lives. Meron ba namang Kristiyano na nandun ang Espiritu ng Diyos sa kanya na hindi makabangon-bangon sa linggo ng maaga dahil magwo-worship? Pinipigil siya ng Espiritu ng katamaran. Hindi tayo nagiging oversimplistic. All virtues have spiritual counterparts. And all negative virtues have spiritual counterpart. Merong Diyos ng katamaran. Kaya kung tamad kang Kristiyano, sigurado hindi ang buhay na Diyos ang nasusunod sa iyong buhay, kundi itong negative spirit na ito. Meron ba namang Kristiyanong inip na inip magdasal? Gusto natin to spend
eternity in heaven, tapos 5 minutes, hindi tayo mag-enjoy magdasal? Meron bang ganon? Napaka-inconsistent yata. At kung ito'y nangyayari sa inyong buhay, tinitiyak ko na merong kuta ng kaaway sa inyong buhay na patuloy na sumasakal sa inyong paglagong espiritual, kaya hindi tayo lumagulago. Na Kristiyano ka na, hindi ka ba makapag-tithes and offerings, masyado ka pang materialistic and greedy? Siguradong may espiritong pumipigil sa'yo, espiritu ng kasakiman. Because what happened to the Christians in the first century when they became believers, they even sold their property and gave to the brothers and sisters that had needs. Pero kung tayo hindi makapagbigay sa pangangailangan ng kapwa, sa pangangailangan ng ating kongregasyon, merong espiritong pumipigil sa dyan, kapatid. Hindi pwedeng espiritu ng Diyos yun. Kristiyano ka na, 3 years, 4 years, 5 years, ang pride mo pa ay kasing taas ng ikapitong langit. Konting masaling yung pride, nagtatampo, naghagalit. Yan ba ang espiritu ng Diyos? May espiritong masama na nandyan sa iyong buhay. Tulad ng kapatid natin, na bagamat ginagamit na ng Panginoon, napakatagal ng Christian, biglang humaba pa ang dila. Meron pala. The spirit of loneliness. Kristiyano, walang joy. Lagi na lang nalulungkot. Pirmi na lang nakatulala at nakatingin sa malayo at nagtitirintas kahit walang mahabang buhok. Meron bang gano'n na Christian? Meron! Anong dahilan? May masamang espiritu sa iyong buhay. Sigurado. Anong sabi sa Bible? Our battle is not with flesh and blood, but with principalities, with spirits. Ang pakikipaglaban natin hindi sa mga laman, sa mga buto, hindi sa nakikita natin, hindi sa mga espiritong hindi nakikita. So you may be a Christian, but there may be evil spirits that have strongholds in your lives. Anong nagiging bunga? We cannot serve God. We cannot even become good samples of the church. We cannot even become what we're always reading and learning. If that is true in your life, brother and sister, today is your day of deliverance. Panahon na para matapos ang ating mediocre Christianity. Panahon na para maputol yung pagiging Kristiyanong kunwa-kunwarian, kapra-kapraso. Panahon na para kung magdadasal ka ng mahaba ay nag-e-enjoy ka at ayaw mong matapos. Panahon na pagkalinggoy, halos ang aga-aga mong gumising dahil excited na excited ka to worship. Hindi, ay naku, linggo na nga pala. Ano ba naman yan? 10 minutes pa. Tulog pa. Wala man lang pananabik sa kapatiran. Walang pananabik sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang pananabik na sundin ang salita ng Diyos. Mayroong espiritu na sumasakal sa atin. And it is because of the strongholds of evil that are in our lives. Napag-isip-isip nyo na ba kung ano-ano yung nasa loob ng inyong bahay, kwarto, cabinet, bag, pitaka, baka nakabalatay sa inyong katawan o nakakabit sa inyong balat that are strongholds of evil? What should we do? I don't want to tell you what to do. Let's ask God what to do. And let's go to the Bible and ask God what to do. Ephesians 5:11 said, "Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them." Expose them for what they are. That's number 1. Ihantad, ibilad na ito'y mali. Then number 2. Exodus 34 verse 13. At gusto kong tingnan niyo ng inyong sariling mata, baka akala niyo ako may invento. Exodus 34 verse 13. Break down their altars, smash their sacred stones, and cut down their Asherah poles. Durugin, pulbusin ang mga ito. Sirain, wasakin. Deuteronomy 7:5, burn their idols in the fire. Sunugin. 2 Chronicles 30 verse 14, they removed the altars in Jerusalem and cleansed away the incense altars and threw them into the Kidron Valley. So, anong dapat gawin sa mga yan, mga kapatid? Ibunyag, durugin, wasakin, sibakin, sunugin, at huwag magtira ng kahit na ano. Huwag niyong gawin yan sa hindi ninyo personal property. Baka pag uwi ninyo, akyatin ninyo yung mga kung ano-ano ng nanay ninyo, pumasok kayo kung saan sa mga religious temples at pagdudurugin ang mga hindi inyo. Yung inyo lamang. What do you do with those that are not yours pero nasa bahay nyo o kapaligid-ligid ninyo?
This is what you will do, brothers and sisters. First, confess to the Lord that you were once guilty of this. Ask for cleansing. Ask for the power of the Holy Spirit. At minsan, lalo kung wala yung naniniwala doon, lapitan ninyo at sabihin nyo, kilala kita. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka dito, Espiritu. Iwan mo ang rebulkong yan. Iwan mo yung stronghold na yan. And in the name of Christ, I forbid you to return. At gagawin nila yan. Because in the name of Jesus, every knee will bow. Nobody, especially evil spirits, can resist the name of the Lord Jesus Christ. At kung sakasakali naman na magsisira kayo ng inyo, tiyakin ninyo that you respect the sensibilities of others. Na huwag nyo nang ipakita sa iba, lalo dun sa hindi nauunawaan ang inyong ginagawa, na ito'y inyong ginagawa. Sapagkat sasabihin nila, kayo ang dyablo. Na kayo nilukuban ng masamang espiritu. At sasabihin nila, kita mo na, talagang kaya ako magbaba-Bible study eh. Talagang nakakasira ng ulo yung Bible study. Tingnan mo nangyari dito sa ating kapitbahay at bigla na lang minamaso ang kanilang groto. Di ba? Nakikita ng lahat. Nakaka-offend. Don't do this unless you are able to explain well. Because you can do it privately. At kung nakakabit sa inyong katawan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na lalaki, na binabalik-balikan, ni-research nilang lahat. May mga nanuno pa lang mga mangkukulam. Hanggang mga kimona na mga ninuno at mga litrato ay nasunog na lahat-lahat. Mga ibinigay na medalya, mga ginanot at ginanot ay nasunog na. Subalit isang buwan, halos pabalik-balik ang jablong ito. Nangayayat na yung mga Christian at tinatawag hating gabi dahil napoposes na naman. Kantahan na naman sila ng blood of Christ. Papalayasin na. Pag uwi nila, babalikan na naman sila. Bumalik na naman. No? Hindi nila malaman kung bakit. Samantalang, yun mismong tao, pagka nasa huwisyo ay nagdasal na tinanggap na si Kristo as Savior and Lord. Pero bakit? Yun po pala, sabi nung asawa, lalaki po kasi yun, yung possessed. Matapos ang kutakot-takot na research, lumabas ang isang hindi na pagbibintangan dahil ini-interview ang asawa. Yun po pala, sa very private part of this man, may tato na triangle. Yun ang landing area na nababalikan. Natanggal na lahat ng airport, may natirang isa, nababalikan. Kaya pong ginawa, this was cauterized, ipinasunog sa mga manggagamot at mula nun, ang lalaking ito ay deacon na sa church. Nung araw yun, pag dinadala sa church, nahahawi ang taong parang dagat. Dahil possessed. Ngayon siya ay deacon na at ginagamit na ng Panginoon. Subalit kinailangang mabura yung tattoo. Kailangang burahin yan. It must be erased. Do not spare. Mga kapatid, huwag manghinayang. Sa 1 Samuel, verse 15, napakahaba, huwag niyo nang basahin, ikukwento ko na lang. Si Saul, kauna-unahang hari ng Israel, inutusan ng Diyos, lusubin mo ang Amalekites. Ang bayan ay idolatrous. It's a stronghold of evil. Patayin mo ang lahat ng tao hanggang kabata-bataan, sabi ng Panginoon. Patayin mo sapagkat nasa dugo nila ang pagsamba sa masasamang espiritu. Kaya kailangang malipol ang lahing yan. Lipulin ang kanilang mga hayop, ang kanilang mga tinatangkilik, ang kanilang mga gamit, sunugin, ubusin. Subalit alam niyo pong ginawa ni Saul at ng kanyang mga alagad? Pumili ng matatabang baka, itinira. Pumili ng matatabang kambing, itinira. Pumili ng mga mahuhusay na mga taong pwede mga slaves, itinira. At yung hari bilang isang trophy, itinira nila. Trophy nila ngayon. Subalit nung malaman yun ni Samuel, ang propeta, sinugod niya ang hari sa palasyo at kanyang sinumbatan. At sinabi niyang, ang utos ng Diyos ay sirain ang lahat. Pero sabi niya, sayang naman. Kaya nagtira kaming konti. Actually, mag-o-offering naman tayo sa Lord ng matatabang baka, matatabang kambing. Sabi niya, kaya dito po nanggaling yung obedience is better than sacrifice. Ang sabi ni Samuel, did you not know that obedience to God is better than sacrifice? Na mas mabuting sinunod mo siya kaysa ngayon magsasacrifice kanyang mga tropeyo ng iyong pagiging hindi masunurin. At sabi ni Samuel, mula ngayon, nawala na ang blessing ng Panginoon sa iyo. Nawala na ang iyong anointing. At kahit anong pananangis at pamimilit ang ginawa ng haring ito, hindi na bumalik ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Sabi sa chapter 15, verse 23, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you from being king. Huwag panghinayangan, mga kapatid.
Renounce them. Isumpa sila at ang inyong relasyon sa kanila. Repent of this idolatry and confess to God. Then, replace the vacated part of your life with the Holy Spirit. Natatandaan niyo ang kasaysayan ni Shadrach, Meshach at Abednego? Nung ang lahing Israel ay nilupig ng lahing Babylon at sila po ay dinala sa Babylon, sila ay naging mga alipin doon at sila ay naging mga trainees doon. Nagkaroon ng decree na pag tumugtog ang mga musical instruments, ang lahat ay yuyuko at sasamba doon sa ubod ng laking rebultong ipinatuyo ni Nebuchadnezzar. At nang nagtugtugan ang lahat ng yan, at lumingon ang lahat po ay nakayuko, liban sa tatlong lalaki. Shadrach, Meshach, Abednego. Mga kasama ni Daniel na nanindigan. At sapagkat sila ay nanindigan, sila po ay hinatulan na mamatay doon sa mga pugon na lutuan ng mga bricks. At iniutos na painitin ito ng 7 ulit na mas mainit kaysa sa dati. At sila po inilagay doon sa loob ng hurnuhan na yon. Na sa init nito, yung mga guards na nag-escort sa kanila hanggang pinto ay nangamatay. Subalit, anong nangyari sa tatlong lalaking ito? Hindi sila sumunod sa tawag ng idolatry. And the Lord allowed them to go to the oven. After a while, nagtaka si Haring Nebuchadnezzar. Nang silipin niya ang loob ng hurnuhan, naroon ang tatlong lalaking ito, nakatayo, at may kasamang isa. Sino ang kasama? Ang Panginoong Diyos. The Lord may allow you to go to the fiery furnace for standing against idolatry, but when He does allow you to go to the fiery furnace because of godliness, He will be there with you. Kasama. At sinabi ni King Nebuchadnezzar, Aba, bakit nakatayo pa sila doon? Ano ba yan? Tawagin, ilabas, ilabas. Natakot siya dahil nakita niya na nandun ang Diyos sa loob. At paglabas ng mga lalaking ito, ni hindi sila amoy usok. Ni hindi nasunog ang kanilang damit. At si Haring Nebuchadnezzar sumamba sa tunay na Diyos. Paano natin sila mapasasamba kung tayo ang kauna-unahang nakikisama sa kanila sa mali? Paano tayo maninindigan kung takot na takot tayong sumama ang loob ni kumare, ni kumpare, ni kapitbahay, ni office mate? Uy, anakin mo naman tong anak ko sa binyag. Alam na alam mo naman na hindi yung godly. O sige, para kang politiko na lahat ng relihiyon ay sinalihan. Anakin mo naman sa kasalitong sige nito. Nandun ka naman ninong at ninang pag sinabing luhod, luhod kayong lahat ko. Takot-takot ang rebultong nakapaligid. Paano natin nasisikmura na alam na nating isinusumpayan ng Diyos? Mas mahalaga na ba ang sasabihin ng tao kaysa dun sa Diyos na naglumikha sa atin at nagbigay sa atin ng buhay? Ang tanong ko sa inyo, sino dito may mga strongholds of evil? Maraming mga strongholds of evil, di ba? Ating pinag-usapan yan. Maraming klase. Sino po sa atin ang mayroon? The thing to do is first and foremost to recognize that it's there and it's wrong. Aming Diyos, salamat po sa pagbubukas niyo ng isip namin sa mga ganitong katotohanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahibangan. Patawarin niyo kami sa aming ignorance. Linisin niyo kami ng dugo ni Kristo. Palayain niyo kami, Panginoon, sa saklot ng mga masasamang espiritong ito. Set us free from their clutches so that we can be the people that you want us to be. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke all those evil spirits in the strongholds of the wicked one. At sa pangalan ng Panginoong Jesus at saksi ang langit at nadidinig ng masasamang espiritu, pinuputol namin ngayon ang lahat ng aming ugnayan, relasyon, at naging relasyon noon sa mga masasamang espiritu na narito at naroon sa mga bagay na yan. Mga masasamang espiritu, dinggin niyo ang aming dalangin. Pinuputol namin ngayon hanggang magpakailanman ang naging ugnayan natin. At hindi na namin kayo binapayagang bumalik sa aming buhay sapagkat ang espiritong banal na ang naroon at kami ay binhalot na nilinis ng dugo ni Kristo. We forbid you to return into our lives, to affect our spirituality. And Father, in the name of Jesus, we receive the freedom unto righteousness that this liberation can give. Do your perfect will in our lives. Revive our spirit. Revive this church. At nawa, Panginoon,
mangyari na kayo na ang tunay na nasusunod sa aming buhay at sa aming iglesia at hindi na ang aming mga sarili. Salamat sa pagdinig niyo sa aming dalangin.